ba o tama itong ginagawa ng PNP na i-profiling o manmanan, subaybayan ang ilang membro ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List? Ha? Mali ba? Kasi ba yan, kung inyo pong matatandaan, ang ACT Party List na ito, Alliance of Concerned Teacher, ay tinagurian din at tinag din ni Davao City Mayor Sara Duterte na mga, ito po talaga makakaliwa sila. Mga leftist talaga ito. Nakasama po ng mga bayan muna. Pero, ang sinasabi ngayon, yung ilang miyembro nito, yung mga supporter ng New People's Army o ng Communist Party of the Philippines. Ang reaction po initially ng mga kababayan natin, tama lang. Bakit hindi ba sila exempted? Kahit sino naman pwedeng i-surveillance ng AFP, ng PNP pag nagduda sa'yo. At bakit ka matatakot na ikaw i-surveillance kung wala ka namang ginagawang masama? Correct ka dyan. Nasa linya si Police Chief Superintendent Bong Durana, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga, General Bong Durana. Sir, Happy New Year. Happy New Year. Magandang umaga, Erwin, at sa mga lahat na nakikinig sa inyong programa. Alam mo, nagiging discussion ito ngayon, kahapon pa actually, matapos mo lumutang nito at nagalit si General Bayalde na ilang mga intelligence officer ninyo itatanga-tanga, intelligence gathering, kinikwento, Jesus Maria Josep, mabuti pa yung intelligence officer ng Boy Scout, alam gagawin, itong ilan ng mga kasamahan ninyo. Pero, ang pinag-uusapan ngayon, tama ba o mali? Na i-profile o sundan o manmanan, pag-aralan ng PNP ang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teacher Party List dahil nga sa mga impormasyon na mga supporter o tumutulong ito sa New People's Army sa CPP-NPA. Sabi ng ilang kababayan natin, tama lang. Bakit sila magagalit? Kung wala naman silang ginagawang masama, dapat hindi ka matakot. May mga nagsasabi naman, hindi, labag ito sa karapatang pantao. Ano ba talaga ang sagot dito ng PNP, General Durana, sir? Erwin, yan po ay, sabi nga po natin, yan ay function at responsibilidad ng Philippine National Police o ng Estado para po makumuha ng intelligence or information laban po sa mga grupo na allied po sa communist terrorist organization like the CPP NPA. Kaya nga po tama yung sinabi mo, kung sila po ay wala namang tinatago, bakit po sila mag-alboruto, no? Ang nag-alboruto lang dyan ay mga enemies of the state and allied with the enemies of the state, the CPP-NPA. At Erwin, nakita po natin, si Joma Sison mismo ang nag-identify po sa kanila na ito po ay mga kanilang front organization na ginagamit para po isulong ang kanilang armed revolutionary struggle, pabagsakin sa harasan ang duly elected authority or government dito sa ating bansa, Erwin. Is there a violation, sir, ng human rights? I mean, karapatang pantao. For example, ako, i-surveillance ako, i-profile ako, susundan-sundan ako ng, parang sa mga pelikula, kukunan ng litrato. Labag ba sa karapatang pantao kung in public naman? Kunwari, kakain ako sa restaurant, pipitikan ako ng picture ng police. Alam ko na sinusundan ako, minomonitor ako. Ito mo ba labag sa karapatan? Alam ko, meron po kayong human rights unit dyan, di ho ba? Ano nga sabi nila sa inyo? Hindi po ang pagkukuha ng listahan ay it's a normal procedure. Ika nga, kung magpa-accredit ka ng iyong organization, ay inilista mo yung kung sino yung mga kasapi sa iyong grupo. So, hindi po ito isa lang itong elemento ng tinatawag nating profiling, no? Getting the list of their members is not profiling. So kaya nga po kaya nga lang ang paggawa po ng mga ilan, no? Tatlong intelligence officer, medyo yun ang pinagagalit ng ating CPNP dahil po that is a violation of a standard practice of any intelligence operations. And again, Erwin, ano po talagang
ito ang this is just a normal duty and responsibility of the state to gather information against the enemies of the state at kasama din po yung mga allies and front organization ng itong mga grupong terorista, the communist terrorist group dito sa ating bansa, Erwin. Sir, ito po ang sabi po ni Gemalaya Vlies Agdar, go, dapat lamang i-surveillance yan. Si Margarita Flores, kasi pag nag-react, rebelde yan, sabi naman ni Margarita. Sabi naman ni Maria Sally Javier, hindi kailangan matakot kung walang ginagawang kalokohan. So, sang-ayon po siya. Dahil nang tanong po namin kanina dito, sang-ayon ba kayo? Sa tingin ba ninyo, tama o mali ang ginagawa ng PNP sa pagpaprofiling? Sa text naman, sabi ni Dodong galing sa Fairview, opo idol, sang-ayon ako, mga buisit lang sila. Tama lang po idol, Erwin, ang ginagawa ng PNP, kung wala namang iniipitan ang acts, party list, bakit sila magrereklamo, mga bugok na yan? Sir Erwin, good day po, dapat lang ang surveillance, yung act na yan, o gusto nila, umuwi na lang sila sa China, Kawit, Cavite, Georgie Marcial. Yan po yung mga reaksyon ng mga kababayan natin initially, sir, dito sa ginagawa nila. So, ibig sabihin, sir, suportado ng taong bayan yung inyong ginagawa, sabi ni Emily Albantao, ito, dumarating ng mga messages natin sa Facebook, tama lang kung walang tinatago, masamang balak o binabalak laban sa gobyerno, lalo na ang ating mahal na Pangulo, kaya wag silang defensive. So, ibig sabihin, sinikaps po, galing pa ng Japan ito, agree naman ako dyan, Sir Erwin. So, ibig sabihin, sangayon po, ang karamihan sa mga kababayan natin nakikinig sa atin, sangayon sila sa sinasabi ninyo, at meron pa nag-phone-in caller kami dito mula kay Susana Chua, tama yung ginagawa ng PNP dahil sila ang gumagawa ng masama, lumalaban sila sa pamahalaan. So, suportado yung inyong ginagawa ang Philippine National Police ng ilang mga kababayan natin, General Durana, for your info. Maraming salamat, Erwin, at sa ating mga kabayan. Yan po ay encouragement na patuloy po naming bantayan at proteksyonan ang seguridad at kapakanan po ng karamihan nating mga mamayang Pilipino. Lalo na po ang ating pamahalaan na inuluklok sa pwesto ng karamihan ng ating mga kababayan na Erwin. Sir, isa pa, follow-up lamang, may development na po ba tayo, may latest na po tayo doon sa pagpatay kay Congressman Batucabe ng mga salary na kumanta na yung iba at tinuturo nga yung mayor ng Daraga Albay. Ano na po ang latest dito, General Durana? Ang pinaka-latest po, Erwin, ay yun po yung matching ng Shell saka yung mga slugs po na nag-corroborate po doon sa testimony, extrajudicial confession ng yung main gunman na si Yuson. Oo. Na sinabi niya gumamit siya ng 40 caliber pistol sa pagpatay kay Congressman Batucabe and itong si SPO2 Diaz. So ayun po sa forensic examination po ng ating crime laboratory group, yung mga bala at mga slugs at sa mga shell na recover po doon sa crime scene ay nagtugma po doon sa baril na nakarehistro kay Yuson. So this is a very strong... Yung tinuturong gunman, yung pumatay mismo kay Congressman Batucabe. Tagtutugma yung mga shells. Umamin mismo na siyang bumaril at nagsabi din po ng mastermind doon ay si Mayor Baldo ng Daraga Albay. So ano na, nagsasampahan na ba ng PNP si Mayor Baldo ng Daraga Albay ng kasong murder? Matagal na po nung kung hindi ako nagkakamali nung pang Huwebes, no? Huwebes. Na-file na po sa before the prosecutor office ng Albay ang kaso pong double murder at multiple frustrated murder laban po kay Mayor Baldo at kasama din po yung 6 na suspect na karamihan po sa kanila ay nagbigay po ng judicial extrajudicial confession na tinuturo na may kanalaman siya sa pagpatay at tinuturo po yung si Mayor Baldo. Ngunit maraming nagtatanong po, Erwin, bakit hindi pa na-aresto si Mayor Baldo? Oo nga po, bakit nga ba? Yan po ay isang judicial, that's how our judicial process works, no? So inaantay po yung warrant of arrest, General Durana?
Yes, to be issued by the court po, the moment na maipasa na po yung ng prosecutor sa korte at ma-raffle po ito, ang korte po ang mag-decide, mag-appreciate ng lahat ng mga nakalap na mga ebidensya ng ating mga investigador at siya po ang mag-issue ng warrant of arrest after he appreciates all the evidence na na-present po namin. At alam naman natin na we are confident that we have a very strong case against Mayor Baldo, including the 6 suspects. Okay, panghuli na lamang General, ano po, ito itatanong ko rin, ano na rin ho ba, tumatakbo rin ba yung investigasyon, internal ninyo na investigation dito sa pagkamatay ni Red Santillan, yung aide ni dating congressman at kay attorney, Comelec lawyer si Glenn Chong. Ano na ho ang development naman dito, sir? Well, kahapon, nung nakausap ko po yung regional director, si Jel Carranza, umuusad naman po yung ating internal investigation at may nakita naman tayo mga lapses doon ng mga leader. Mga police, you mean? Mga ano po, mga pinuno, hindi ko muna maisabi po sa inyo. Opo. At marami naman yung mga hindi naman wala namang kinalaman po doon. Pero hinintay po niya, according to him, ay yung Internal Affairs Service investigation. And in time soon po, may labas po natin yan. But generally po, nakita po natin na it was a legitimate operation, ano? It was ano, sir? Pakiulit. It was a what kind of operation? It was a legitimate operation, no? Legitimate operation, pero po nakita natin sa mga social media na calling for the kunyari justice for Red Santillan. As far as the initial investigation is concerned, no, hindi pa naman kompleto. So far it was a legitimate operation. Kaya nga po, kung talaga pong sa palagay ng mga ibang quarters na nagkamali ang ating mga kapulisan, they can file a case against those who are involved. But so far, wala pa namang ang internal investigation po namin ay hindi pa naman kumpleto. Hinintayin lang po yung I think doon patutungo yan, ano po, General, sa bagay, you and me were not there. Ano po, I think yung kampo po ni Attorney Glenn Chong will do that kasi may mga pieces of evidence din po siya nakalap. If the PNP is standing by in its the PNP leadership is backing up the statements of the lower echelon of the PNP, lalo na sa regional units na, naka-ready din naman daw po si Attorney Glenn Chong ilabas yung kanyang tama ho kayo. Siguro sa korte na lang sagutin yan. It will be counter-charge siguro. Okay, the PNP is charging na si Red Santillan ay talagang paninindigan ng PNP na involved sa robbery hold-up syndicate. Paninindigan din po ni Attorney Glenn Chong na yung kanyang tao legitimate individual at it was a mistaken identity. But anyway, sir, you and me, alam ho natin, wala ho tayo doon. So, siguro, papatunayan na lang ng mga quarters ito ng kampo ng HPG, ng Region 4 PNP, at saka ng kampo naman ni Attorney Glenn Chong. Total, meron naman tayo husgado dyan at korte para magkaalaman, ng doon sila magharap-harap sa korte, General. Totoo po yun, Erwin, and I totally and absolutely agree with you na kung may mga allegations si Atty. Chong at saka yun naman, meron ding stand yung ating regional highway patrol group at saka yung regional office po doon, hindi po natin sa media, kundi doon na sa korte. I think it's now time to bring that to court kung talaga pong may mga... Kasi yung isang question doon kasi, General, sir, ay okay, granting, sabihin na natin suspect talaga siya, pero why should this person be tortured? Dahil yung sinasabi po ng PAO Forensics, ng Public Attorney's Office of Forensics, may mga bugbog po, may mga tama. What happened there? At saka talagang yung kuko niya na isang daliri ng paa niya na natanggal. So parang hindi nila matanggap na why. Parang dumaan muna, tinorture muna itong mamay. If it was really a legit operation, an encounter, nanlaban o tumakas siya, dapat walang mga tama na parang mga kinolata,
binanatan sa tagiliran, etc. But anyway, it will all be answered siguro sa korte. Ano po, sa bagay, hindi naman ho kayo sa forensics. Ako rin ho, kayo ho spokesperson, ako taga-media. So, I guess we'll just let the courts decide siguro, General, in fairness. Ano po? Yeah, opo, absolutely, I absolutely agree, Erwin po, ano? Talaga pong let the court decide. Yan po, allegation ng torture, allegation ng may tinanggalan ng kuko. Kung kausapin mo naman yung mga medical legal ng PNP ng unang nag-conduct ng autopsy, ay sinabi yung pagkatanggal ng kuko is a result of a stray bullet, no? Na tinamaan, kaya natanggal yung kuko. At yung pong mga laceration na sinabi ng PAO, which conducted the second autopsy, I think days after the first autopsy, yun naman po ay mga autopsy marks, no? So, it's a back and forth allegation, no? Yeah. Kaya nga po, ang korte ang mag-decide po niyan kung talagang may, ang korte ang magbibigay ng hustisya. So, it's not the Chief PNP. Kaya lang Chief PNP, hindi naman yan wala siyang kinikilingan kung may kasalanan, talagang pagpapatawa ng parusa. Kaya nga po pinadaan sa proseso ang bawat isa, no? Accused and the accuser should Pero ito mga policemen involved, sir, are they now in the holding facility o nagjo-duty pa ito? Para in fairness naman, para mapanatag lang ang kalooban ng mga families ng victim or friends, gusto ho nila, pati si Attorney Glencho, na dapat ito mga officers na ito involved ay ma-relieve na para hindi maka-influensya sa kaso, General. Opo, una-una, na-relieve po sila yung provincial director, yung Cainta Police, no? Cebu Police at mga those who are involved. Yung HPG rin. Restricted custody po sila. Okay. Alright. And definitely, alam naman natin na si Chief PNP, Jel Albayalde, hindi po tinitolerate yung kung talagang merong irregularity, at misfeasance sa kanilang paggawa. At pero, naniwala rin siya ng ating batas, yung ating justisya, that everyone has the right to due process. The accused and the accuser, sir. Alright. Maraming salamat po, General Bong Dorana, tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga din, Erwin. Maraming salamat at mabuhay po kayo, sir. Thank you! Alam nyo ba yan? Yan na nga ho. Pinaninindigan ho. Hindi ho natin talaga mabraso na rin yan. Wala naman ho sa ako'y kinakampihan. Ano po? Kinakatigan din Kaibigan ko po si Attorney Glenn Chong. May mga kaibigan din ho ako sa PNP. Lahat ho tayo alado na nakakaalam lang yung namatay, yung dalawang namatay, at yung mga suspect, yung mga pumatay. Ngayon, magkakatalo na lang ho sa korte yan, pati bayan ng ebidensya. Yung sinasabi ngayon ng PAO Forensics na ginulpe, question ko nga, bakit nga ginulpe? Diba? Kung talagang legit encounter yun, dapat walang gulpi yun na mga sa tagiliran. Kung encounter yun, tama lang ng bala. Pero may mga naalala ko sinasabi ng forensic ng doktor ng PAO. Baka ginulpi muna, pinahirapan muna si Santillan. O yan ang papaliwanag dapat ng PNP. Ano yung mga gulpi na yan sa tagiliran? Ano yung ice pick? May ice pick pa In-ice pick pa. Paano naman napunta ang ice pick doon? Paano naman natanggalan ng kuko yung si Santillan? Jesus Mariosep. Yan ang ipapaliwanag. Yan ang dapat ipaliwanag. At saka may CCTV, si Attorney Glenn Chong, na nagsasabing may putukan pero patay na yung kanyang tao. Kunwari putukan na lang. Sinet up na lang yun. While malalaman ho natin yung bayan, maghunos dili ho tayong lahat. Kaibigan ko po si Attorney Glenn Chong at tuloy po ang laban. Tayo kung nga saan lang katotohanan, doon ho tayo kapapanig. Pag sinabi ng korte, mali ang PNP, mali ang PNP. Ganun lang ho yun. Mag-uusap pa ho kami ni Attorney Glenn Chong within the week. Ano po, hinggil po sa issue na ito. Pero hindi ho tayo BBTO bayan, hindi rin ho tayo titigil para magkaalaman ho tayo. Ano po? Alright, dire-diretso ho tayo. Nasa linya po ng aming telepono. Pinag-uusapan ho natin itong surveillance ng Alliance of Concerned Teachers or ACT party list.
Nasa linya si Undersecretary Nepomuceno Malaluan ng DepEd. Magandang umaga, Yusek Malaluan, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Boss Erwin. Opo. At Happy New Year. Ay, Happy New Year. Opo, mabilisan lamang po. Ano po ang reaksyon ninyo? Dahil under naman po sa DepEd at kahit papano may say kayo sa mga teachers natin, lalo sa mga public schools. Ito pong Alliance of Concerned Teachers po, ilang mga miyembro nito ay mga nasa public school teachers po ito. Ay umaalma ngayon itong ACT party list na ito, yung Alliance of Concerned Teachers party list na itong profiling daw sa kanilang police, pagsusurveillance, pagmamanman, hindi raw po ito makatao at labag sa karapatang pantao because it violates their privacy. Pero sabi naman ng PNP, walang binaviolate na privacy dahil masama ba na sundan ka namin, kunang ka namin in public na mga picture, iso-surveillance ka, unless kung kami pumasok na sa bahay mo, susundan ka namin sa bahay mo, that's different. Pero kung sa public, parang ganun ho sinasabi ngayon, sir, may pros and cons, pero may mga kababayan tayo sinasabi, tama ang ginagawa ng PNP, supporting the PNP because they are saying, kung wala kang ginagawang masama, why are you afraid na alam mo na sinusundan ka ng PNP? Yusek Malaluan. Pero what is the stand of the DepEd here in the situation, Yusek? Well, ang aming naging in effect involvement dito is with a supposed memo ng isang PNP unit na i-forward nitong aming isang division superintendent dated January 4, addressed to teachers, to head teachers of schools. And as yesterday, we already instructed the recall of that forwarding letter of whatever purported memo of PNP unit that is to supposedly to inventory, yun yung naka-word the membership of the Alliance of Concerned Teachers. So, on our part, siyempre, the police matter is a matter between them, ACT and the PNP. But with respect to if they will engage the participation, for example, PNP will engage the participation of DepEd, what we are saying is that we have not received at the central office any such request. And there was only one division office that issued that forwarding letter, which we have already recalled. And kung meron mang magkaroon ng request na merong personal information, hindi lamang yan PNP, kung hindi whatever agency of government would make a request to DepEd of any personal information, then that will have to be evaluated kung yan ay maaring gawin base doon sa standards nitong Data Privacy Act. Concerned ba kayo, sir, or nababahala ba kayo dito sa nangyaring ito? Ngayon, pinag-uusapan na ngayon sa mga bahay-bahay, sa mga eskwelahan, regarding this matter. Hindi naman po lahat ng miyembro ng ACT party list, pero may ilan lamang na according to my source within the PNP na they really do believe na may connection with the CPP-NPA. Though alam nila na itong grupo na ito makakaliwa, leftist, which is normal ever since, pero meron daw ilang kasi na miyembro talaga rito. And this is what they are checking. They're following na ito ba ay supporter, hindi na supporter, kundi talagang tumutulong ba sa CPP-NPA o mga mata ba ito ng CPP-NPA dito sa kalungsuran. So that's what they're saying. But kayo, sir, sa DepEd, are you concerned na baka lumawak itong mga pangyayaring ito or hindi naman kayo nababahala because you'll just let the PNP do its job and you believe that the PNP is doing its job, Yusek? Well, as I mentioned, yung law enforcement matter ay that's for the PNP to be concerned about. But on the part of Department of Education, syempre, iba't ibang pamantayan. Unang-una ay sa pagtuturo, then definitely that has to be within the curriculum of the Department of Education. So, malinaw na dapat ay hindi lumalabas within that curriculum. So, kung mayroong mga reports na ganyan, then we can check. For example, if yung pagiging guro ay ginagamit in a manner na labas doon sa nakatakda sa ating curriculum, then it is our responsibility to check on those
on those things. But on the other hand, doon naman sa pag-organize ay kinikilala natin hindi lamang ang ACT kung hindi naman ACT lamang ang organizations within the Department of Education ng mga guro. At we try to maintain a good relationship with them to the extent that they raise education issues. Then meron din silang karapatan to be heard and to participate in, for example, in policy making in the Department of Education. Pero matanong ko lang, Yusek Nepomuceno, ano ba ang stand ng DepEd dito or ang ikang pananaw na kapag yung teacher, for example lang po ito ay alam ng DepEd na may kaugnayan sa Communist Party o sa CPP-NPA, ito'y tumutulong. Ano hong stand dyan? Is it okay or hindi sang-ayon ng DepEd dyan na kapag yung isang teacher ay supporter ng NPA o tumutulong sa NPA one way or the other? How is this? Ano hong treatment dito ng DepEd? Well, kung halimbawa, kung NPA ang sinabi mo, then that is really a police matter. Pero may isa din kasing bagay naman yung pagka may law enforcement operation na gagawin within the confines of ng isang paaralan. Yan yung gusto naming magkaroon ng paglilinaw with both the DILG and Philippine National Police. Alright. Paano ang coordination natin dito and what are the protocols, because of course para din yan kung halimbawa kung sa bahay mo magkakaroon ng isang law enforcement operation, then certainly you will be also it's your concern as well. Alright. So ganun namin tinitingnan na siyempre ang trabaho at mandato ng law enforcement, they have to be allowed to do their mandate. Alright. Pero kung yan ay gagawin ang isang law enforcement operation within the premises of, let's say, a school, then there has to be some coordination. At yun ang aming gustong i-develop. At by the way, tuloy-tuloy naman ang aming pag-ugnayan sa DILG and the police. Hindi lamang sa ganitong mga bagay on peace and order, but also on security of our schools at saka kahit dito sa mga disaster issuances. Issues or incidents. So we maintain a very strong coordination relationship with all agencies of government that we work with. All right. Maraming salamat po, Yusek Nepomuceno Malaluan ng Department of Education. Magandang umaga po, sir. Yes, magandang umaga din sa inyo. Alright, Bayan. Bago ho tayo mag-break, oras po ay 10:57 AM. Ito pinag-uusapan ho natin patungkol po dito sa mga pagsusurveillance ng PNP. Nabasa na ho natin ang reaksyon po ninyo sa Facebook, gayon din po sa ating pong cellphone. Na-agree po yung ilang kababayan natin sa ginagawa ng PNP na pag-surveillance. Bakit ka nga matatakot? Kung alam mo na kayo binabantayan, mas mabuti para magkaalaman